Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum Est, na ang ibig sabihin
ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos, na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So, mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, muli, narito na naman po kami para magpahayag muli sa mga nakatagong lihim tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito po yung kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon, para sa gayon ay malaman ng bawat tao yung programa sa daigdig na walang iba na plano ng Diyos, kundi magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya bago po ang lahat, ay nais po muna naming magpasalamat at magbigay ng pasasalamat sa aming mahal na dakilang guro, no? O pagbibigay-pugay sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa. At ganun din po sa amin pong 5 spiritual mothers na nandun po sa banal na bayan, no? Doon po sa Dapitan Shrine City. So, mapagpalang oras, mga nanay. At ganun din po, nalubos po kaming gumagalang at nagpapasalamat po sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba po ang aming pong Haring Adolfo B. Reyambunansa, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang oras sa royal family, no? Sa buong family, sa amin pong mahal na hari, no? Mahal na Haring Philemon Ondok Reyambunansa. Pagpalang oras. At ganun din po sa lahat ng mga 12 tribes at sa lahat ng 12 apostoles mula Luzon, Visayas at Mindanao, dito po sa loob ng kaharian ng Diyos, na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba po ang amin pong Haring Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba po, Reyna Rospadillo Ligutom. So, mapagpalang oras, hari at
Reyna. At ganoon din po sa lahat ng mga 70 prophets, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok. At ganoon din po na kami po ay nagpapasalamat sa patuloy pa ring pagsubaybay sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa. Na kinabibilangan po ng ating isang kapatid, walang iba, Reyna Shirley del Rosario, na nandun po sa bansang UK, doon sa London. No? So, pagpalang oras, Reyna. At ganoon din po sa isa pa nating kapatid na nasa ibang bansa, na isa pong prinsesa, walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar, doon po sa bansang Kuwait. So, mapagpalang oras, Prinsesa Claribel. At ganoon din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondoc Reambunanza, ang tungkol sa kaharian ng Diyos, sa palatuntunang consummatum est. No? Na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Kaya para po maintindihan po natin yung mga bagay kung bakit sinabi ng Diyos na consummatum est o natapos na ang lahat, ay alamin pa rin natin yung mga nakatagong lihim para masundan natin yung istorya ng Diyos sa daigdig. Sapagkat walang ibang plano ng Diyos. Inuulit ko, ang pagtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. At nais din ng Diyos na kinakailangan ipangaral ang ebanghelyo sa kaharian sa sanglibutan at bigyan ito ng patutuo para sa gayon ay darating na ang wakas. Kaya sa kaorasang ito, bago po kami magpatuloy, ay nais ko munang pakilala sa atin ang ating mga kapatid na nandirito ngayon para magpahayag sa mga nakatagong lihim tungkol sa istorya ng Diyos sa loob ng kaharian ng Diyos. Walang iba na una po nating ipapakilala yung isa po nating ina sa may bahay na ito. Na walang iba po ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. At ganun din po ang isa pa nating Reyna na galing pa doon sa Isabela. No? Walang iba, Reyna Gloria de Leon. At ganun din po sa isa pa nating Reyna, walang iba, Reyna Marites Saldivar. At ganun din po sa isa pa nating hari na galing pa rin po doon sa Isabela, walang iba, Haring Ramel Tadya. Yan po. At ganun din po sa isa pa nating kapatid, walang iba, Haring Nicomedes Rapio. At ganun din po sa kapatid natin, Haring Gerson del Rosario. At sa ating Haring Roger Pagumpana. At ganun din po sa isa po nating prinsipe, walang iba, Prinsipe J.B. Sales. At ganun din po na ako po ang inyong kapatid na wala ring tigil at sawa sa amin pong pagpapahayag sa plano po ng aming mahal na Haring Filimon Ondoc Reambunanza. Ako po ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. Kaya sa gabing ito ay atin na namang subaybayan yung mga bagay-bagay na maski po paulit-ulit ang amin pong binabalita, ngunit ito po yung buong katotohanan na istorya ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Kaya wala pong iba na unang magpahayag sa mga nakatagong lihim, kundi ang isa po nating kapatid na isang prinsipe. Walang iba. Prinsipe J.B. Sales. So pakinggan po natin mga kapatid.
ay maraming salamat po sa ating lahat, mga kapatid. So, bago po ako magpatuloy sa kaorasang ito, ay nais ko munang bumati sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa po ng aming mahal na dakilang guro, ang tungkol sa The Kingdom of God or palatuntunang consumatomes. Or ibig sabihin ay natapos na ang lahat. So, ako po ay nagpapasalamat sa mga sumusubaybay at nanonood ng programa ng aming mahal na dakilang guro, ang patungkol sa kaharian ng Diyos. So, isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. Higit na ako'y nagpapasalamat sa ating lahat sa walang sawang pagsuporta sa kaorasang ito. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2 Official, sa bahay po ng ating kapatid na walang iba, Reyna Merlita Baltasar, dito po sa bayan ng Madela, Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. So, bago po ako mag-umpisa sa kaorasang ito, ay nais ko munang magbigay-pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At ganun din sa aming mga 5 spiritual mothers. At ako'y lubos na gumagalang sa aming mahal na prinsipe, Rocky Riam Bonanza, na siyang the same time Chairman President of the Kingdom of God, at siya rin po ang presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Haring Adolfo Riam Bonanza, na siyang presidente ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din sa mga 12 tribes, 12 apostoles mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. Na kasama niya ngayon ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Rose Padillo Ligutom. So, isang mapagpalang oras at magandang gabi po sa inyo dyan, Hari at Reyna. At ganun din sa mga 70 prophets mula Luzon, Visayas at Mindanao hanggang municipal, barangay, down to Purok. So ako po ay bumabati sa ating lahat ng isang mapagpalang oras at magandang gabi. So bago po ako magpatuloy sa kaorasang ito, ay nais ko munang batiin ang isa naming kapatid na nasa London po ngayon. Walang iba kundi si Reyna Shirley Del Rosario. At ganun din sa aming kapatid na nasa bansang Kuwait po ngayon. Walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2 Official. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So, kung ating basahin ang pamagat, mga kapatid, sapagkat kung ito man po ay ating basahin, sa dulo po ay merong God, sapagkat kung ating basahin na merong God sa dulo, ito po ay sekta. Ang nasa isip po natin, mga kapatid. So, hindi po ganon ang sistema. Ayon po dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ito po ay non-sectarian, non-politician, non-racial, non-religious, at non-prophets. Ito po ay gobyerno ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ito po ay gobyerno
ng Diyos. Ano po ba ang plano ng Diyos sa atin, mga kapatid? O ano ba ang plano ng Diyos dito sa daigdig? Ang magtayo ng kaharian ng Diyos. Ito po yung plano ng Diyos mula noon at hanggang ngayon. Sapagkat kung ating balikan ang panahon na ginamit ng Diyos ang apat na mga bansa. So, ang Diyos ay gumamit muna ng apat na mga bansa na naging tanyag na kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ito po ay gobyerno ng Diyos. Ang unang-una na ginamit ng Diyos ay ang bansang Babylonia. Ang Babylonia po ay naghari sa loob ng 68 years. Ito po yung unang naging tanyag na kaharian sa daigdig, ang bansang Babylonia. Ang sumunod ay ang Medo-Persia. Ang Medo-Persia po, mga kapatid, ay naghari sa loob ng 207 years. Naghari po ito ng 207 years at naging tanyag na kaharian sa daigdig ang Medo-Persia. Pangatlo na naging tanyag na kaharian sa daigdig ay ang Greece. Ang Greece ay naghari sa loob ng 168 years. Ang Greece, mga kapatid, ay naging tanyag na kaharian sa daigdig. Ang pang-apat na naging tanyag na kaharian sa daigdig, walang iba, ang bansang Roma. Ang bansang Roma ay naghari sa loob ng 644 years. Sila ay naging tanyag na kaharian sa daigdig. Ngunit natapos na ito, apat na ginamit ng Diyos, apat na naging tanyag na kaharian sa daigdig. Ang tanong, mga kapatid, nagpatuloy pa ba ang plano ng Diyos ang tungkol sa kaharian ng Diyos? Sapagkat ano ba ang plano ng Diyos? Ang magtayo ng kaharian ng Diyos. So nagpatuloy po, mga kapatid, ang programa ng ating Panginoon ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang kanyang ipinangaral o yung mabuting balita na dinala niya ito sa bansang Jerusalem, mga kapatid? Ano ba yung mabuting balita na dala ng ating Panginoong Hesukristo? Ayon doon sa nakasulat sa banal na kasulatan sa Lucas 4:43, na dapat namang ipangaral ko sa inyo ang mabubuting balita ang tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So, sino po yung sinugo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang dala niyang mabuting balita ang tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Ngunit ang tanong, sa pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo, tinanggap po ba ang kaharian ng Diyos? So, hindi, mga kapatid. Sapagkat hindi nila pinaniwalaan yung mabuting dala ng ating Panginoong Hesukristo ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi pinaniwalaan ng mga tao doon sa bansang Jerusalem, bagkus si Panginoong Hesukristo ay hinuli at ipinako pa sa krus. Kaya't ang Diyos doon sa bansang Jerusalem
ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, ay nagalit ang ating Panginoong Hesukristo. Na ano ang kanyang sinabi ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan? O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw kayo? Ayon sa Lucas 13, 34, 35, na ayon pa sa 35, narito sa inyo'y iniwan walang anuman ang inyong bahay. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Kaya't ang Diyos doon sa bansang Jerusalem ay nagalit, mga kapatid. Hindi nila nakilala yung sinugo ng sinugo ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagdala ng kaharian ng Diyos. Hindi nila nakilala sapagkat nais sanang tipunin ng ating Panginoong Hesukristo doon ang kanyang mga anak, subalit hindi nila ito pinaniwalaan. Kaya sinabi ng Diyos ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa na nagkakabuhay. Kaya ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, na sinabi ng Diyos, na alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya yan po ang ating i-trace kung ano ba yung mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Sapagkat ang Diyos ay nag-utos sa lahat ng mga tao ayon doon sa mabasa sa banal na kasulatan sa Matthew 6:33, nadadapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito po yung utos ng Diyos sa lahat ng mga tao, na kinakailangan ay hanapin ang kaharian ng Diyos. So kapag nahanapan na ang kaharian ng Diyos, ang sunod na sinabi o utos ng Diyos ayon sa nakasulat ay ang kanyang katwiran. So ano ba yung kanyang katwiran? Ito po yung mga batas ng Diyos na dapat masunod ng mga tao. Sapagkat ang utos ng Diyos, ito po ay napakahalaga sa ating buhay. Sapagkat ang batas na ito sa atin ay siyang karugtong ng ating buhay, mga kapatid. Sapagkat kung walang batas, ay malaya po tayo, di po ba, mga kapatid? Sapagkat inutos na ng Diyos na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito po yung utos ng Diyos, ang nakasulat sa banal na kasulatan, ang Matthew 6:33. Ayon pa sa nakasulat sa banal na kasulatan sa Ecclesiastes 12:13, na ano po ang nakasulat doon upang malaman po natin yung karugtong ng plano or utos ng Diyos, para malaman po natin, mga kapatid. Ano po yung nakasulat doon sa Ecclesiastes 12:13? So pakibasa nga po, mga hari. Ganito pong sinasabi, ito ang wakas ng bagay
lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan, ay dapat na tayo ay matakot sa Diyos. At higit sa lahat ay sundin po natin ang kanyang mga utos sapagkat ito po yung karugtong ng ating buhay para makasunod po tayo sa mga batas ng Diyos. At higit sa lahat, malaman po natin yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan na walang ibang nakapagbigay at nakapagkalag ng nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Walang iba. Ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Riam Bonanza. So siya po ang nag-reveal ng lahat ng mga bagay upang malaman po natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So walang ibang pinapatunayan ng aming mahal na dakilang guro ay ang ating bansang Pilipinas. Kaya bago ako magpatuloy sa kaorasang ito, ay ang aking papatunayan o ang aking tatalakayin sa kaorasang ito ay ang unang patutuo na ayon sa banal na kasulatan na mababasa po natin sa Matthew 25:23 hanggang 26. So, Genesis 25:23. So, ganito po ang sinasabi. At sinabi sa kaniya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw na kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. Sa 25, at nang unang lumabas ay mapula, na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang isaw. Sa 26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sahong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Jacob, at si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipinanganak ni Rebecca. Punto. So ayon po sa banal na kasulatan, na si Rebecca ay magbuntis ng 2 bansa. So ito po ay parables sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So ayon po sa banal na kasulatan, si Rebecca ay magbuntis ng 2 bansa. So kung ating ihambing ito sa mga kababaihan, so kung sa literal na mga babae, so kung tanungin ko po kayo mga kapatid, kaya niyo po bang magbuntis
ng dalawang bansa? So hindi, sapagkat ito po ay parables sa banal na kasulatan. Si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. So, si Rebecca, mga kapatid, ay hinalintulad ng Diyos na isang daigdig. Nung siya ay magluwal na ng kanyang anak, ano ba ang magiging kumadrona ni na Rebecca? Na kung sa literal na mga babae, ang mga nagpapanak sa kanila ay yung mga midwife or mga doktor. So dito po sa parables ng Diyos ay kinakailangan bansa din ang magiging kumadrona ni Rebecca, sapagkat si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Kaya nung si Rebecca ay manganganak na, ang kanyang kumadrona ay ang bansang Spain. So dito sa bansang Spain ay merong dalawang tao na ginamit ng Diyos upang magdiskuberer. Ang unang tao na ginamit ng Diyos ay si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes. Kaya sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay naglakbay sa malayong hilaga at nakarating sila sa taong October 12, 1492. Sapagkat ang unang anak ni Rebecca ayon sa parables ng Diyos, ang unang anak ni Rebecca ay si Esau. So ang tanong, mga kapatid, sino si Esau? So ayon po sa banal na kasulatan na mababasa po natin sa Genesis 36:8. So ganito po ang nababasa ayon po sa banal na kasulatan. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. So ayon po sa banal na kasulatan, si Esau ay siyang Edom. So ayon po sa banal na kasulatan, si Esau ay tumahan sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. So kung ating titignan sa word map or encyclopedia, mga kapatid, ano po ba itong Edom? Kung tayo po ay mag-research sa encyclopedia, mga kapatid. Ito pong Edom, ito po yung bansang Amerika. So ayon po sa parables, sa banal na kasulatan, si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Ang unang anak ni Rebecca ay si Esau, na siyang Edom, na siyang bansang Amerika. So ayon po sa ito po ang unang anak ni Rebecca, ang bansang Amerika. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay nagpatuloy na naglakbay sa malayong silangan. At nakarating sila sa taong March 16,
1521 sa isang isla na wala pang pangalan. So ayon po sa parable sa banal na kasulatan na si Rebecca ay magbuntis ng 2 bansa, ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. So ang tanong mga kapatid, sino si Jacob ayon sa banal na kasulatan? Na mababasa po natin sa 32, sa Genesis 32:28. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At sinabi niya, hindi na tatawagin ako ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. So ayon po sa banal na kasulatan, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. So ayon po sa dalawang discoverer, mga kapatid, na sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes, sapagkat sila po ay nakarating sa isang isla na wala pang pangalan, ay umuwi sila sa bansang Spain upang ibalita sa kanilang hari ang kanilang nadiskubre na isang isla na wala pang pangalan. Na ang hari po sa bansang Spain ay walang iba kundi si King Philip II. So sinabi ng kanilang hari ay ihangon nyo na lang ito sa aking pangalan, sapagkat King Philip man, mga kapatid, kaya sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay bumalik sa isang isla na wala pang pangalan, kaya pinangalanan nilang itong Pilipinas. So ayon po sa parable sa banal na kasulatan na ang Pilipinas, ito po yung pangalawang anak ni Rebecca. Ayon po sa parable sa banal na kasulatan, sapagkat ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob, na siyang Israel, na siyang bansang Pilipinas. So para matupad yung hinula ng Diyos na kinakailangan ang bansang Pilipinas ay maging Kristiyanong paniniwala. Kaya sa April 14, 1521, 2 years preparation sa taong 1523. Ang Pilipinas ay Philippine is a Christian country. Sa pamamagitan ni Raha, Humabon at ni Lapu-Lapu sa Cebu, Mactan, Limasawa Island. At binautismuhan pa ito ni Father Pedro Valderrama. Kaya't ang Pilipinas ay Philippine is a Christian country sa taong 1523. So dadako po tayo sa nakasulat sa banal na kasulatan. Sapagkat si Ina Rebecca ay magbuntis ng 2 bansa, ang unang anak ni Rebecca na siyang si Esau, na siyang Edom, na siyang bansang Pilipinas, na siyang bansang Amerika. Ang pangalawang anak ni Rebecca, walang iba, na siyang Jacob, na siyang Israel, na siyang bansang Pilipinas. So dadako po tayo sa nakasulat sa banal na kasulatan. Bakit malakas? Bakit mapula, mabalahibo, at maglilingkod sa bata? So ang tanong, mga kapatid,
ang bansang Amerika po ba, ayon sa parables ng Diyos, ay tunay na malakas? So tunay po mga kapatid, sapagkat ang bansang Amerika ay tunay na malakas. So ito po ay malakas sapagkat ang kanilang mga kagamitan ay mga high power. So bakit mapula? So kung tayo po ay makakita ng isang Amerikano, kapag sila po ay masinagan ng araw, ang kanilang kutis ay mapula. So bakit mabalahibo? Sapagkat ang kanilang pangangatawan ay tunay na mabalahibo. At bakit maglilingkod sa bata? So para matupad yung hula sa banal na kasulatan, ang matanda ay maglilingkod sa bata. So ganito po ang hanay. Sa taong 1945, ano po ang kaganapan sa taong 1935? 1945. Ito po yung pangalawang digmaang pandaigdig or tinatawag na World War II. Sapagkat ang Japan ay dinigma ang ating bansang Pilipinas para matupad yung hinula ng Diyos na ang matanda ay maglilingkod sa bata, ang bansang Amerika ay hindi kusang tumulong sa bansang Pilipinas or ang Pilipinas ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika, kundi ang bansang Amerika ang kusang tumulong sa ating bansang Pilipinas. Kaya natupad yung hula ng Diyos na maglilingkod sa bata. Kaya sa taong 1946, ang Pilipinas at ang bansang Amerika ay naging malaya. Sa taong 1946. So, ano po ang kaganapan sa taong 1946? Ang bansang Amerika at ang Pilipinas ay nagkasundo na Philippine or American-Philippine Friendship Day sa taong 1946. So, ayon po sa banal na kasulatan, na si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa, ang unang anak ni Rebecca ay ang bansang Amerika. Ang pangalawang anak ni Rebecca ay ang bansang Pilipinas. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, walang iba na bansa na pinapatunayan ng aming mahal na dakilang guro ay ang bansa nating Pilipinas. Kahit mapalad po tayo, mga kapatid, na dito na ang istorya ng Diyos sa ating bansang Pilipinas, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Walang ibang bansa na nagkakabunga, liban lang ang ating bansang Pilipinas. Sa taong April 14, 1523, Philippines is a Christian country. Kaya't natupad yung hinula ng Diyos na ang bansa na ayon
na ibigay sa isang bansa nagkakabunga. Walang iba ang ating bansang Pilipinas. Ito po yung pinapatunayan ng aming mahal na dakilang guro na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa ating bansang Pilipinas. Kaya ito po ang aking pinatunayan sa kaorasang ito. Ang unang patotoo na mababasa po natin sa Henesis 25:23 hanggang 26. So ako po ang inyong lingkod, walang iba, Prinsipe JB. Isang mapagpalang oras at magandang gabi sa atin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.